So, muli, magandang umaga. Pwede pong pakisabi sa iyong katabi, magandang umaga kapatid. Amen. Pinagpalang umaga kapatid, sabi mo. Yes, we are blessed. When we are in the house of God, we are blessed and we will continue to flourish sa ating buhay pananampalataya, hindi lamang sa ating buhay pananampalataya, but sa lahat ng ating areas sa ating buhay ay patuloy tayong papagpalain, pasasaganahin, pagagandahin, pabubutihin ng Diyos ang ating buhay. Amen. Hallelujah. So let us declare the word of God. God's grace surrounds me. God's presence is within me. His favor follows me. I am the head and not the tail, above and not beneath, ever increasing and never decreasing in life. I am transformed to be like Jesus. I am strong and healthy and more than a conqueror. I am abundantly blessed in Jesus' name. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, O God, for the strength. We thank you, O God, for the hope. We thank you, O God, for your power, O Lord, that will manifest, O God, in this place. We thank you, Holy Spirit. Continue, O God, to speak to us. Continue to transform us, O God. Salamat po, Panginoon, at patuloy po kayo, O Diyos, na manguna sa amin sa lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon. Let your word, O God, be my word. Guard my heart, O Lord. At nawa, O Diyos, ang bawat salita na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay ito ay nasa iyong patnubay, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang magtikom sa aking bibig sa mga bagay, Panginoon, na
nagsasabi ng emosyon, bagkos ang lahat ng lalabas dito ay tunay nga po na iyo lamang pong salita na kung saan makatutulong sa amin, sa aming paglago bilang isang Kristiyano. Salamat po, Ama, dinadakila ka namin, pinasasalamatan, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang aking pong topic for this morning is flourish in the house of the Lord. Flourish in the house of the Lord. Napakaganda po sa isang halaman o sa isang puno na siya ay yumayabong, na siya ay lumumukadkad, na siya ay nagbubunga ng marami. Yun po ang hindi lamang nagagalak yung nagtanim, kundi bagkus ang Diyos amang nasa langit ay nagagalak sa bawat mga punong namumunga, sa bawat puno na yumayabong. And sa pagyabong po ng isang puno, no, ay ito ay maididetermine o masasabi natin kung ang kaniyang mga ugat ay kaniyang itinatanim doon sa lupa. Hindi po aksidente ang isang paglago ng isang puno. Hindi rin aksidente ang pamumunga ng isang puno. Bagkus ang puno, kapag ito'y namumunga at kapag ito ay yumayabong, ito ay dahil sa kanyang ugat na itinanim doon sa lupa. Amen po. At ang kanya pong paglago at pamumunga ay naaayon din doon sa lupa na kanyang pinagtamnan. Gayon din po sa sa atin bilang isang mananampalataya, na tayo rin po ay ikinukumpara sa isang puno na kung saan nais ng Diyos na tayo'y patuloy na magbubunga. Nais ng Diyos na patuloy tayong yumayabong. Sumasagan na ang ating mga branches. Lumalaki, talagang humahaba at talagang napaka-green ng kanyang mga dahon. At sa kapanahunan, ito ay nagbubunga. Ito po yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng kapanahunan, ito'y nangyayari sa bawat isa sa atin. Dito po sa Psalm chapter 92, verse 13 to 15, sabi niya, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. In the courts of our God, they shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. So ito pong talatang ito po'y ginagamit ng mga sa pagtitipon ng mananampalataya sa tuwing sila'y sasamba. They always use this chapter and verses in their fellowship sa mga kapanahunan noon. At dito, sabi niya ganon, ang isang tao ay kailangan, sabi niya, those who are planted in the house of the Lord. Hindi naman pwede na maitanim yung puno doon sa may house of the Lord. Doon sa templo. Kasi sabi niya, yung templo, yung house, temple courts, hindi natin pwedeng maitanim doon yung puno. Bagkos ang maitatanim natin doon ay yung isang mananampalataya na laging nandoon sa temple courts. Amen? So, ang pinatutukuyan nito ay yung mismong mananampalataya. Na ikaw, bilang isang mananampalataya, nais ng Diyos, na doon lalago ka, itatanim mo yung sarili mo, yung iyong sarili doon sa church, doon sa house of the Lord, na kung saan ikaw ay mamumunga. So, ang isang mananampalataya, kailangan niyang maitanim.
doon sa church upang siya ay lumago. Ito yung kinakailangan gawin ng isang mananampalataya sa kanyang paglago. Kasi yung iba ay nagtatanong, bakit kaya yung iba ang tagal-tagal sa church pero hindi lumalago? Bakit simula nung pagkabata, dito na siya eh. Dito na siya, nag-church na siya. Pero bakit hanggang ngayon, siya'y matanda na, pero parang hindi nakikitaan ng bunga. Hindi po gusto. Hindi po naisin ng Diyos yung mga ganun pangyayari sa isang mananampalataya. Bagkus, ang nais ng Panginoon, sa isang mananampalataya, makitaan ng bunga. Na sa kanyang pananatili doon sa templo ng Diyos, sa pananatili niya doon sa church, siya ay makakitaan ng bunga. Siya ay makakitaan ng paglago bilang isang Kristiyano. Amin po ba? At pag-aralan po natin itong mga naka-highlight na word dito, which emphasize that as a Christian, tayo ay magiging matagumpay, nagbubunga, pinapagpala sa church. Amen? At para sagutin yon, bakit hindi kaya namumunga ang isang mananampalataya? Ang tagal niya na, pero hindi pa namumunga. Pag-aralan po natin. Una, sabi niya, ang ibig sabihin po nito, kailangan po natin pag-aralan ito dahil yung mga sulat dito, yung mga salita na ginagamit dito sa Bible, ay meron po itong talagang meaning o yung talagang sinasabi ayon doon sa pagkakasalin ng salita ng Panginoon. Because ito ay salin mula kapag dito sa Old Testament, siya ay salin mula sa wikang Grego. Sa New Testament, mula sa Hebrew word. So, kaya kailangan nating pag-aralan, no? And the Hebrew word pala dito sa Old Testament and the Greek word is in the New Testament. So, plant, which means to set out in earth. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin daw dito ay ipaplant na ganun, yung sa pangunawa natin, ito yung pakahulugan. And which figuratively, na sinasabi rito ay to instill doctrine. So, hindi lang pala yung sinasabi niyang plant dito ay yung pagtanim ng isang seed doon sa lupa. Hindi lamang po yung pagtanim na yon. Kung hindi, figuratively, o ibig sabihin, sinisimbolo nito na yung pagtatanim natin ng mga doktrina, mga katuruan dito sa ating buhay. Amen? So, pinaplant natin yung salita ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon, mula sa tinuturo sa church, dito sa ating buhay. Then, yung house of the Lord. Ang ibig sabihin, ang house of the Lord dito ay home. Or, ibig sabihin, house that is containing a family. Remember that a family is the church. Amen? Alam nyo po, kung babalikan po natin, doon sa creation, meron pong mandate as a family. May mandato po, may utos ang Diyos doon sa tao as a family. Kasi si Lord po ang author ng family. At sa pagiging pamilya, meron pong sinabi ang Diyos sa nilalang niya. Sabi niya, multiply. Sabi niya, magpakarami kayo, humayo kayo at magpakarami as a family. Tayo'y mag-increase, tayo'y maging mabunga. So as a family, and the house of the Lord, gusto ng Diyos na tayo'y maging mabunga. Yun po yung pagkakalalang sa isang tao na kung saan kapag ikaw ay isa ng mananampalataya, ibinabalik ka ng Diyos doon sa dati mong pagkakagawa o pagkakalikha. Doon sa plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos sa isang tao ay maging mabunga. Amen? Na ang plano ng Diyos sa isang mananampalataya na sa kanya ay pananatili doon sa church ay maging mabunga siya.
at siya ay kailangang maiplan doon sa family ng Panginoon, which is the church. Amen? And sabi niya ganoon, flourish. Ibig sabihin ng flourish is to break forth as bud. So ibig sabihin, sa isang puno, nagbabad siya ng may umuusbong. Yan, umuusbong na bulaklak, umuusbong na sanga. No? At nakikita sa kanya yung kanyang pagyabong. No? Sabi niya, to bloom, talagang mayabong, talagang namumukadkad, at talagang nakikita yung kanyang mga bunga. And sabi niya to spread. So ibig sabihin ng flourish dito ay nag-spread din. Di ba po yung puno, kapag sabi mong nagpo-flourish siya, yung kanyang mga sanga ay talagang nag-spread. No? Talagang humahaba, lumalaki, at ito ay talagang merong inilalabas na mga green leaves and also ng mga flowers, and umuusbong din doon yung bunga. At sabi niya, specifically to fly and extending the wings. Katulad rin po ng isang yumayabong rin na isang mananampalataya, siya ay parang isang agila na kung saan ay lumilipad sa kabila ng mga challenges sa kanyang buhay. Talagang ang kanyang mga pakpak, kapag ito ay kanyang iwinawagayway na ganon, siya po ay patuloy na umaangat beyond the problems, beyond the storm of his life, siya ay patuloy na umaangat. And sabi niya, ito rin sumusimbolo sa abundance. Pag sinabing flourish, tayo'y abundant, tayo'y sumasagana, namumukadkad, break forth, bud, grow, spread, and spring up. So, ibig sabihin, sa isang tao na itinatanim niya yung kanyang sarili doon sa church, siya po ay magbubunga. Amen? Siya po ay magiging masagana, pinagpala. Amen? Siya'y namumunga, nag-i-increase, pinapagpala, gumaganda, bumubuti ang buhay. Kaya nga, sabi niya, ang isang Kristiyano ay progresibo ang kanyang buhay. Hindi ups and down. Yes, may ups and down. Pero sa kanyang pag-angat muli, ay aangat siya higit kaysa dati. Amen? Yun po yung ninanais ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. Amen? Kagaya ng isang puno na kapag iyo po itong ipinunla, no, mayroong dumarating na storm sa kanya, at kapag dumarating yung storm sa kanya, bagamat yung kanyang mga leaves, kuminsan natatanggalan siya ng leaves, kuminsan natatanggalan siya ng bunga, kuminsan natatanggalan siya ng mga sanga, pero after the storm, siya po ay mas lalaki, mas tatatag, mas yayabong ang kanyang mga sanga, at siya ay mamumunga ng sagana. Ibig sabihin, dumarating talaga ang mga kapanahunan na storm sa buhay ng mananampalataya. Pero beyond that storm, ang nais ng Diyos, kapag ito'y dumating, daraan lang sa buhay mo. Hindi ka mag-i-stay doon sa storm mo. Kailangan mong maka-breakthrough upang sa ganon ikaw ay mamunga. Amen po ba? At kung gaano kalakas yung storm na iyong pinagdadaanan, lalo ang iyong mga ugat ay lumalalim. Amen? Lumalalim po ito. Tingnan nyo po yung mga puno doon sa matatayog na bundok. Sila ay mas matatag kesa yung mga puno na nandirito sa kapatagan. Why? Because sila ay laging binabayo ng malalakas na hangin. Amen po? Ganon din sa isang mananampalataya, kung binabangayo ka ng malalakas na hangin, dapat mas lumalalim pa yung iyong ugat. As the storm increase in your life, you must deepen your roots in the Word of God. You must deepen your root in the house of the Lord so that you may become flourish abundantly, increasingly. No? Dito po yun nangyayari. Ito po yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin.
And the instruction, pag-aralan po natin, ano po ba ang sinasabi ng talatang ito sa atin. Sabi niya ganon, be planted in the house of the Lord. As a believer, bilang isang mananampalataya, itanim mo yung sarili mo doon sa house of the Lord. Doon sa church. Hindi ka dinadala ng Panginoon dito para lamang na makikinig ka. Bagkus, meron pong nilalayon ang Diyos kung bakit Kanya dinala rito. Kaya kailangan sa pagdala ng Diyos sa iyo sa lugar na ito, ay may paglago sa iyo. Gusto niya na itanim mo yung sarili mo sa church. Upang sa ganon, ikaw ay magbunga. Amen po ba? Kagaya po ng in the book of Acts, no, dito po sa pasimula ng church, dito natin tingnan kung ano po bang ginawa ng mga apostle. Bakit sila dumami at bakit sila sumagana? I do believe that sa pagpa-plant ng church ay kailangan may sumusuporta. And in the book of Acts, yung mga tao po na nandirito, sila po ay hindi lang sumagana spiritually, but financially, emotionally, psychologically, in all areas of their life, they grow. Sila'y lumago, sila'y tumatag, sila'y lumakas, sila'y nagbunga, naging masagana. Bakit? Kasi ito yung sikreto na nangyari. In Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers. Kung titingnan natin, sabi niya, sila ay nagpapatuloy sa sa turo ng mga apostol at doon sa kanilang pagtitipon at sa kanilang pagbe-breaking of bread at sa kanilang pananalangin. Sila po'y nananatili sa church. Sila po ay itinatanim nila yung kanilang sarili doon sa church. Because you will never grow in Christ unless you are planted in the church. You will never grow in Christ unless you are planted in the church. Hindi ka lalago kung hindi mo ini-stay, itinatanim mismo yung sarili mo doon sa gawain sa church. Doon mismo sa church na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Dahil merong specific na church para sa iyo, kapatid. And I know and I believe na hindi aksidente yung pagkakalagay ng Diyos sa iyo dito. Gagamitin ka niya at pasasaganahin ka niya, papagpalain ka niya, at hindi ka mananatili sa iyong kalalagayang espiritual at sa kalalagayang financial at sa kalalagayang physical, material at sa lahat ng areas ng iyong buhay. But you will grow. And you are growing sa iyong pag-grow. Kailangan mong maipunla, kailangan mong maitanim. Nagtatanong ang marami, bakit? Bakit yung iba nananatili naman sa church, tumanda na sa church, pero hindi sila nag-grow spiritually? Why? They are not planted in the church. They are not planted in the church. They are only coming to the church, but they are not planted in the church. So, in order for you to grow, you must be planted in the church. Amen? Hello? Naunahan po ba natin? Hindi ka lalago, kapatid. Kung hindi ka talaga itinatanim mo yung sarili sa gawain ng Diyos. Lumago, dumami, gumanda ang buhay ng mga mananampalataya sa Book of Acts, sa kabila ng tindi ng persecution, sa kabila ng matitinding pagsubok na dinaraanan nila. So, ibig sabihin, noon pa man ay ang mga tao, ang mga mananampalataya ng Diyos, they suffered violence. They suffered persecution. They suffered problems. At higit pa sa problema na nararanasan mo ngayon, kapatid. Amen? Pero yung problema na nararanasan mo ngayon, kapatid, ito ay hindi magdidikta
para ikaw ay manamlay sa iyong pananampalataya. Kailangan mo kasing ipunla ang iyong sarili doon sa church. Paano nila ipinunla ang kanilang sarili doon sa church? Ano po ba ang ibig sabihin ng fellowship diyan? Fellowship, a close association between persons. Malapit na pakikitungo doon sa mga taong nasa church. So, ang bawat isang mananampalataya, you are not only coming in the church, but you have to establish relationship in the church. Kaya nga may heart link. Because it established the relationship in the church. Amen? Kapatid, unawain mo itong maigi. Kasi, kapag hindi mo ito nauunawaan, parehas pa rin mangyayari sa'yo. Yung nangyari sa'yo noon, mangyayari uli sa'yo ngayon. Because the same na iyong pagtugon sa problema mo ngayon, at same na pagtugon mo ng problema mo noon, parehas pa rin ang magiging bunga nito sa buhay mo. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, kung hindi mo inuunawa yung sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, ay dumating ka na rin sa puntong ito noon na ikaw ay talagang nag-aroon ng struggle. Amen? Duwadaan po lahat tayo sa struggle. Pero kailangan meron kang dapat ibang gawin. Kailangan mo ng ibang gagawin mo upang sa ganon maging iba yung resulta nito. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, the fellowship. When we say fellowship, a close association between persons. Kailangan bilang isang mga believer, kailangan maganda ang relasyon natin sa bawat isa. Amen? Sa isang mananampalataya, kailangan mong makapag-build ng relationship sa iyong kapwa mananampalataya. Kasi yung kapwa mo mananampalataya, kapag na-build ang inyong relationship sa bawat isa, ito po ay merong magandang epekto sa iyo. Unang-unang magagandang epekto sa iyo, it will influence sa iyong pamumuhay. Kasi mababago na ang iyong mga kaibigan, magbabago na yung iyong mga pinakakikitunguhan, na yung mga nakaka-fellowship mo. Amen? Kaya nga lagi pong ini-encourage tayo na makipagkaibigan ka sa kapwa mo mananampalataya upang sa ganun kayo ay magpalakasan bilang isang mananampalataya. It is a close association between person. You cannot pray to each other when you do not know Him personally. Amen po? Hindi mo siya may papanalangin na tunay na pangangailangan niya kung hindi ka nakapag-establish ng magandang relationship sa Kanya. Amen po ba? Hindi mo masabi kung ano yun talagang nararamdaman mo sa iyong kasalukuyang problema kung hindi ka nagkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. Magiging aloof ka. Tama po ba? Kaya nga sabi niya, yung fellowship ng mga brethren mananampalataya sa Book of Acts, they have a close relationship. Biruin mo, every day, they come to the church. Nagtitipon po sila to pray, to have fellowship, to have ng salita ng Panginoon. And sabi niya dito, emphasizing what is common to them. So, doon sa pagtitipon nila, they did not emphasize what is uncommon to them. Ibig sabihin, yung mga uncommon, yung hindi nyo pinagkakasunduan, yung hindi ka palagay sa Kanya. Bagkos nagpo-focus sila kung ano yung common sa kanila. At ano yung common bilang mananampalataya? Yung ating pag-ibig sa Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon. Kung bakit tayo nandirito, pinagtitipon ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Diyos.
Amin po ba? Kung meron man tayong mga bagay na diferensya, meron man tayong mga bagay na hindi pagkakasunduan, we are not going to the church dahil may pagkakasunduan tayo. Pero sabi niya ganun, paano pag walang pagkakasunduan? Paano kung meron kang issue? Paano pag may conflict? Wag yun ang tingnan mo. Ang tingnan mo, dinadala ka ng Diyos dito dahil para sa kanyang kalwalhatian, para sa kanyang ikalalago ng gawain. Yun po yung ating titingnan. Hindi yung uncommon sa atin. Uncommon sa atin yung mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Amen? Kasi kapag nakapokus tayo doon sa mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan, o doon sa mga bagay na ating kalalagayan na hindi naman naaayon sa Kanya, pag doon tayo nakapokus, hindi tayo lalago eh. Hindi tayo mag-stay. Pero you are coming in the church for the glory of God. You are coming to the church for us to grow maturely. We are going to the church para tayo ay magamit ng Diyos at hindi tayo maging kasisiraan sa church. Amen? Emphasize natin, ano ba yung common? Bakit ka ba pumupunta dito? Pumupunta ka rito para sa Panginoon. Pumupunta ka rito para kay Lord. Amen? Hindi yung tao pinupuntahan mo dito, kapatid. Ang Diyos ang pinupuntahan mo. Amen? Hindi yung uri ng worship ang pinupuntahan mo dito, kundi ang pinupuntahan mo dito ay dahil sa Panginoon. Para sa Panginoon. Amen? Sabi niya ganon, doon pa lang bro. To them, sabi niya, participation, ibig sabihin, we need to participate. When we say planted, we have to be planted in the church. We need to participate. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, we need to participate. Amen. Makipag-participate po tayo, makibahagi po tayo sa gawain ng Diyos. You will not grow if you are not participating sa gawain ng Panginoon. Kung may problema ka, isang tabi mo yung problema mo. Amen? If you are coming to the church, isang tabi mo yung problema mo, kapatid. Si Lord ang susolusyon niyan. Pupunta ka rito because you need to participate. Makilahok po tayo sa lahat ng gawain. Katulad po ng mga mananampalataya in the book of Acts, lumago sila, sumagana sila, pinagpala sila. Why? Because they participate. Amen? Ano ba yung mga gawain natin? Sa kapanahunan po natin ngayon, may pananalangin tayo, mag-participate po tayo. Sa prayer natin, sa prayer gathering natin dito sa church, sa ating quadrant prayer, sa ating heart link, sa ating pong mga activities sa church, we need to participate. Because doon po natin na ibabahagi yung ating kanya-kanyang kakayanan. Yung kakayanan mo ay hindi ko kakayanan. Meron kang sariling kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos. At kung nalalaman mo na idinala ka ng Diyos dito para gamitin ang iyong kakayanan para sa kalwalhatian ng Diyos, gagamitin mo with all your might. Amen? Gagamitin po natin yan dahil alam mo yung purpose mo eh. You need to participate. Dapat tayo nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay drummer, kung ikaw ay mahusay sa pagtugtog, makikibahagi ka doon sa pagtugtog. Dahil ito'y binigay ng Diyos sa iyo at ipapagamit mo sa Diyos. Kung ikaw ay magaling kumanta, magpapagamit ka sa pagkanta. Magpapagamit ka doon sa mga bagay na kakayanan mo. And even, hindi lamang dito nakikita yung pagpapagamit sa Panginoon, kundi yung mga bagay na kinaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng yung pagtulong sa church, sa pag-aayos na pagpaglilinis, pagsasaayos ng church, pagpipintura, sa lahat ng mga bagay na pwede kang makatulong, you need to participate. Because if you do not participate in the ministry,
mananatili kang ganun, kapatid. Dahil mauunawaan mo ang iyong pananampalataya at lalago ka sa pananampalataya dahil sa iyong paglilingkod. Amen? Hindi ka lalago kung hindi mo na gamit yung mga bagay na ikinaloob ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya nga sabi niya dyan, kung bakit sila lumago, nag-flourish sila sa kabila ng kanilang nararanasan, ay dahil iplinant nila yung sarili nila. Yung kanilang commitment sa church ay ganun na lamang. Amen? Kung ito'y kinikilala mo, yung church na ito'y kinikilala mo, na dinala ka ng Diyos dito para ikaw ay lumago, lubusin mo, kapatid, ibigay mo yung lahat ng kakayanan mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dahil you are living for a purpose. Amen? Bakit tayo nabubuhay dito? Dahil may layunin ang Diyos sa atin. At yung layunin natin, ito ay nakakonektado doon sa church. Amen? Konektado po yung iyong lahat na kakayanan at gagawin, misyon sa buhay, doon sa church. Amen po? Paano kaya yun? No? Kasi kung pag-aaralan natin yung roots ng church, mula doon sa pagkakalikha at doon sa fall, doon sa pagkabagsak at pagkakasala ng tao, hanggang doon sa restoration ng relationship, ang ginamit ng Diyos para maipanumbalik ang kanyang plano doon sa kanyang nilikha ay sa pamamagitan ng church. Sa pamamagitan po ng church. Amen? Kung bakit si Jesus Christ, which is the head of the church, no? Siya po yung head ng church, siya yung head ng body, na kung saan lahat ay nakaugnay. Sabi niya ganon, lahat tayo nakaugnay sa Kanya. At lahat ng kailangan ginagawa natin ay nakaugnay doon sa church, doon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Bilang isang mananampalataya, tayo po'y gumagawa para sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo yung nabubuhay po dito. Hindi na yung sarili nating layunin. Hindi na yung sarili nating kagustuhan. Bagkos yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi sa participation natin doon sa church, kung sarili nating kagustuhan lamang, hindi natin magagawa yung tunay na layunin natin doon sa church. Dinala ka ng Diyos dito for a reason, for a special purpose. And you need to participate doon sa gawain ng Panginoon. Hindi mo magagawa to kung hindi mo nauunawaan yung pagtatanim mo doon ng iyong sarili sa church. You need to share. You need to contribute every gift that you have. Amen po ba? At sabi niya dito, pag yung fellowship na sinasabi dito, partnership. Kapatid, ikaw ay partner. Partner ng Panginoon sa gawain ito. Amen? Kasi napakalalim yung salitang partnership eh. Amen? Na kung saan, ikaw ay talagang katuwang ka doon sa bawat ginagawa sa church. Hindi ka lamang miyembro ng church. Hindi ka lamang miyembro ng church, kundi kabahagi ka sa lahat ng ginagawa dito. Kung nagbimisyon siya, kabahagi ka doon, kapatid. Kung gumaganda at nagiging matagumpay yung church, kabahagi ka doon sa pagtatagumpay ng church. Kapag nakikita yung glory ng Panginoon through the church, nakabahagi ka po doon. At kung doon sa pagkabagsak ng church, kabahagi ka rin doon. Amen? Because we are partner. Huwag natin tingnan yung sarili natin na attendee lamang. Huwag nating tingnan yung sarili natin na ordinary, but you are extraordinary because you are partner sa gawain ng Diyos. Na lahat ng kakayanan mo ay ito, ibinabahagi mo sa church.
Dahil ito yung pagkatawag mo. Tinawag ka sa church na ito. Maraming church! Yes, maraming church! Magagaling na preacher! Pero merong iisang church para sa iyo, kapatid. Hindi ka pwedeng talon-talon. Hindi pwedeng ganon. Hindi ka pa pwedeng paru-paro. Hindi ka pwedeng tipaklong. Hindi ka pa pwedeng tutubi. Amen? But you must be planted in the church. Kabahagi ka dito, kapatid. Ano mang mangyari sa church, kabahagi ka dito. Kaya kapag bumagsak yung church, kabahagi ka sa pagbagsak. You are accountable sa lahat ng ginagawa mo. At yung accountability mo sa pagharap mo sa Panginoon, ipagsusulit mo. Amen? Pagsusulit po natin to. And next is, when you are in the church, you will increase in wisdom and understanding. Kapag ikaw ay nananatili sa church, iplinant mo yung sarili mo sa church. Lalago, mag-i-increase ang karunungan mo, mag-i-increase ang pangunawa mo. Sabi niya nga po dito sa Psalm 92 verse 14, they shall still bear fruit in old age. Biruin mo, kahit matanda na, sabi niya ganon, mamumunga pa. So ibig sabihin dyan, hindi yan yung, kahit siguro medyo meron ng edad, pero namumunga pa rin. Amen? So, habang tayo'y nabubuhay, hindi lamang yan kung dahil bata, magmumunga, pero pag tayo'y nasa edad na, hindi na tayo mamumunga pa rin po tayo. Dahil yun po yung sinabi ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nakatanim sa church, sa lahat ng kapanahunan ng iyong buhay, habang ikaw ay nabubuhay, you will continue to bear fruit. At ang pagbunga nito, yung pag-increase ng wisdom mo, pag-increase ng yung understanding, na kung saan maibabahagi mo doon sa kapwa mo mananampalataya. Amen po ba? Kasi nandirito ka, kung ikaw ay medyo meron ng edad, hindi mo na kayang humayo, nandiriyan ka na para magpalakas, mag-encourage ng mga believer. Kahit siguro hindi ka naman nagpupunta sa mga nagmimisyon o ano, dahil hindi mo na kaya, hindi mo na rin kayang pumunta rito. But lahat, yung mga bagay na kaya mo, gagawin mo para ikaw ay magbunga. Amen po? Yung ating pong pag-increase ng ating wisdom at pag-increase ng understanding natin, ito po ay nahuhubog sa mahabang panahon. Amen po? Habang ikaw ay tumatatag, naglilingkod sa Panginoon, nag-i-increase yung wisdom mo Nag-i-increase yung pag-unawa mo sa gawain ng Panginoon. Doon sa kaparaanan, layunin ng Diyos. Gumaganda, bumubuti. You will increase. So, kailangan mong ma-plant sa church. And also, ano pang mangyayari sa atin? We will flourish, we will increase in wisdom, and next, bro, you will grow in your spiritual life. Patuloy tayo nalalago sa ating buhay spiritual. You are like palm tree, even you are in the desert, you will flourish. Ayun po yung palm tree. Yung palm tree po, sila po ay nakatanim at yumayabong doon sa gitna ng disyerto. Wow! Biruin mo gitna ng disyerto na kung saan wala naman ditong tubig, wala namang toyong-toyo ang lupa, tigang, pero ang mga palm tree, sila ay yumayabong, namumukadkad ng bumunga doon sa kalagitnaan ng disyerto. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo dumadaan sa disyerto. Dumadaan po tayo sa problema natin sa buhay. Pero if you are planted like a palm tree, even in the midst of the desert, you will flourish. Amen? Magbubunga ka. Lalago ka. Sasagana ka pa rin kahit may problema. Amen? Makikita pa rin yung kaningningan ng Diyos, yung kanyang kalwalhatian sa iyo, if you are planted in the church. Amen? And Psalm 92 verse 12, sabi niya, the righteous shall flourish like a palm tree.
bilang isang matuwid, bilang isang mananampalataya, tayo po ay talagang mamumungat sa sagana kahit sa kabila ng mga problemang nararanasan natin. So, the problem ay, at yung mga struggles, challenges, na kala mong natutuyo ka na, pero hindi dapat yan maging dahilan para ikaw ay hindi mamunga. Amen? Bagkus gamitin mo yung mga disyerto mo para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Biruin mo kahit may problema, nakangiti. Biruin mo kahit may problema, talagang nagpapatuloy. Kapag ikaw ay nagpapatuloy, na nangangalugan, na ginagawa mo yung purpose mo sa church na yon, talagang nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Wow, buti pa siya. Kahit may problema na, kahit meron ng mga matitinding challenge, nagpapatuloy pa siya. Nagiging pagpapala ka doon sa mga taong nakatingin sa iyo. Amen? Pero kapag ikaw, meron kang problema, na nahadlangan ka sa problema, na-stop ka sa problema, hindi ka namumunga. Hindi nakikita sa iyong kaningningan ng Diyos. Bakit? Nagpa-apekto ka doon sa problema mo eh. Amen? And also, pangalawang instruction, remain where you are planted. Manatili po tayo kung saan tayo itinanim ng Diyos. Ano man problema, sabi ko nga kanina, manatili ka lamang. Sabi niya in Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly. When we say steadfastly, no, sabi niya, mula ito sa salitang proskartereo, means to continue to do something with intense effort, with possible implication of despite difficulty. Kahit napakahirap gawin, napakahirap mag-ministry, iba't ibang mga suliranin, yung mga nararanasan mo, napakahirap maging Kristiyano, pero nagpapatuloy ka. Yung iyong effort, yung matindi mong, masidhi mong pag-ibig sa Diyos ay nagpapakita ng iyong masidhing paglilingkod sa Kanya na hindi ka napipigilan kahit umulan, kahit bumagyo, kahit anumang pangyayari sa buhay mo, nandirito ka, nagpapatuloy ka, at patuloy ka naglilingkod, nag-aapoy, naglalagablab sa iyong pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. You have to remain in the church. Kasi kung nagiging dahilan lang yung problema doon sa iyong paghinto sa church, amen, mananatiling ganun yan pa rin. Kahit lilipat ka, ganun pa rin yan. Kasi merong itinuturo sa iyo ang Diyos. May nire-resolve ang Diyos sa atin. Amen? Kaya yung problema, yung mga bagay na mga pagsubok natin, hindi ito yung maging resulta sa ating pag-alis sa church. Amen? Bagkos, yung sa kabila ng mga problema natin, nagpapatuloy ka dahil alam mo yung purpose mo. Dahil alam mo na kailangan mo magpatuloy. Sa pagpapatuloy mo, sa kabila ng problema mong nararanasan, sa iyong sarili o sa ibang mga tao, ano man problema mo, kapatid? Sabi niya, yung mga problema na yan, kailangan maunawaan mo kung anong nilalayon yan at itinuturo ng Diyos sa iyo. May itinuturo ang Lord, kailangan mo lamang maging bukas ang iyong isipan para tanggapin ito at i-resolve ito mismo sa sarili natin. At hindi mo mariresolve yun hanggat kapag may nagresulta na naman na ganito, tatalon ka na naman, aalis ka na naman. Ganon at ganon ang mangyayari. Amen po ba? Yes po, katotohanan po itong sinasabi ko, mga kapatid. Katotohanan po ito. Parehas pa rin. Meron kasing itinuturo sa atin ng Lord. At kailangan nating maunawaan po ito. Sa hirap na nararanasan natin sa pagmiministry natin dahil iba't ibang ugali niyan, iba rin ang ugali mo. Amin po ba? May ugali siya, may ugali ka rin. No, pero kapag ito ang pinupukusan natin ganon, ay
maaaring may matira yung isa, pero yung isa aalis. Kung doon nakatuon yung ating pananampalataya, ituon mo yung pananampalataya mo. What is common? Sabi niyang ganon. Ano ba yung common sa inyo? Yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, yung layunin mo na bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yun eh. And kapag tayo'y nagre-remain sa church, sabi niya ganon, and next slide is, you will be established. Maunawaan mo si Lord. Maunawaan mo siya sa iyong buhay. At kapag gumaganda ang pangunawa mo, you will be like a cedar in Lebanon. Alam niyo po yung cedar in Lebanon? Napakaganda po itong puno. Ginagawa po itong poste. Yun yung ginagawa siyang talagang talagang poste, no? Hindi lamang yung minor na poste, kundi yung sentro talaga. Kasi nga, maganda siyang kahoy. Matindi ang kaniyang pundasyon. Matatag po siya. Dahil yung cedar of Lebanon, may cedar naman sa ibang lugar, pero bakit sa Lebanon? Kasi iba yung lupa na pinagtamnan doon sa Lebanon. Amen? Iba kasi yun, yung nourishment and difficulty and challenges ng puno na nandoon sa Lebanon. Amen? Na yung cedar na nasa Lebanon ay specifics na siya'y matatag dahil doon sa kanyang environment. Amen? Ganon din po ang isang Kristiyano, na dito ka itinanim, na dito ka pagyayabungin, at dito ka niya patatatagin sa kabila ng mga challenges na nararanasan mo. Yung mga katuruan na sinasabi sa iyo ng Panginoon at itinuturo sa iyo ng Diyos, doon ka tatatag, kapatid. Sa kabila ng bagyo. Dahil sabi ko kanina, ang isang puno tumatatag kapag may bagyo. Parang yun yung nagiging reason para ma-cultivate yung kanyang lupa na pinagtatamnan. And number 3, nourish yourself. Kailangan na rin nating in-nourish. Kumbaga, yung pakanin natin, yung sustansya, kainin natin, yung i-absorb natin, yung sustansya na ipinapakain sa atin. Katulad ng isang puno, katulad sabi ko kanina, yung cedar of Lebanon. Bakit cedar in Lebanon? Bakit hindi cedar in dito sa ibang lugar? Bakit doon sa Lebanon? Kasi merong nourishment doon na nagpapatatag doon sa specific na puno na yon. Ganon din po tayo. Merong nourishment doon sa lugar na yon na para sa'yo. Yung nourishment na binibigay natin dito every Sunday has a specific purpose and purpose ng Panginoon sa iyo dahil sa mga pagdadaanan mo. And doon sa nourishment, doon sa itinuturo na ito, kailangan mong akapin. Babalikan natin yung Acts chapter 2 verse 42, sabi niya, they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and prayers. Pansinin natin yung doctrine. Yung doctrine. Pag sinabing doctrine, sabi niya rito, is teaching, instruction, or giving instruction. There is always instruction of God para sa iyo in the church. You cannot receive that nourishment in other church. There is a specific nourishment, the Word of God, every Sunday that is prepared for you. And you cannot receive it kung wala ka rito. Amen? And you have to nourish. When we say nourish, hindi lamang yung napakinggan mo, but you have to embrace it. Amen? Yung bawat mga itinuturo, instruction ng Diyos, yakapin mo, kapatid. Hindi mo kasi masasabi na ikaw ay pinaplant mo yung sarili mo doon kung hindi mo niaakap ang mga katuruan at mga bagay na ibinabahagi sa atin. Wag po natin isang tabi yung mga bagay na parang ikaw ay nasasaktan.
May pagtuturo ang Diyos po sa atin. Sa bawat kanyang pagtuturo ay nasasaktan tayo. At doon sa mga bagay na nasaktan tayo, doon tayo lalago. Unawain natin kung ano ang itinuturo ng Diyos sa atin. Pag sinabi natin, embrace natin, i-apply natin. I-apply natin yung bawat salita na itinuturo sa atin. Ibinabahagi sa atin. Ako, from the other church rin po ako. Pero dinala ako ng Diyos sa JLY. At I decided ng aking sarili na i-plant ang aking sarili sa JLY. At yung mga bagay na aking naging kultura, naging mga turo sa akin, doon sa church na aking pinanggalingan, na hindi po applicable dito sa itinuturo sa JLY, iniwan kong lahat yon. Ang problema po sa atin, yung mga bagay na natutunan natin sa iba, hina-apply natin dito, it will not fit. Hindi po magiging lapat. Amen? Kumuha ka ng ibang pyesa. Bumili ka ng, halimbawa, yung mekaniko, iba yung pyesa ng Rusi sa Honda. Amen? Amen po ba? Iba ang pyesa ng Rusi sa Honda. Parehas sila ng clutch, pero iba ang clutch ng Rusi sa Honda. Amen po? Kaya, hindi lalapat. Hindi lalapat, kapatid. Kaya yung mga bagay na natututunan mo dun sa iba na hindi applicable in sa church, wag mong ilalagay sa sarili mo. Ilagay mo yung mga bagay na itinuturo sa atin. Amen po ba? Hello? Medyo unawain lang po natin, no? Unawain natin, i-receive natin, i-embrace natin yung mga bagay na ito. Upang sa ganon lumago po tayo pare-parehas. And also, next slide please, you will be fruitful. Amen? Tayo'y patuloy na magiging mabunga. Sa kabila ng mga bagay-bagay na nararanasan natin, amen, if you will nourish, kakanin natin lahat ng mga bagay-bagay na itinuturo sa atin. Ina-apply natin yung teaching, yung doctrine, no? Siguradong tayo po'y magiging mabunga. Sabi niyang ganon, in Psalm chapter 1, verse 3, He shall be like tree planted by the rivers of water, and brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Katulad po ng puno na nasa batisan, tabi ng batisan. Iba yung batis na nandoon, na nakaplant siya roon, kailangan niyang makakuha doon ng nourishment. Amen? Para siya'y maging mabunga. Ganon din po tayo, mga kapatid. Pinapaalala ko po na yung mga bagay na para maging fruitful ka, bitawan mo na yun. Kasi hindi para sa iyo yun. May binibigay sa iyo ang Diyos na instruction para ikaw ay lumago. Amen po. Akapin natin ito. Ipamuhay natin. Huwag nating kontrahin. Dapat pakinggan mo yung pastor mo o yung leader na binibigay sa atin para ma-absorb yung itinuturo sa atin at yun ang ipamuhay natin. Huwag tayo basta-basta nakikinig kung kani-kanino lang. Tingnan natin yung buhay kung anong bunga nun sa kanya. Huwag tayong makinig doon sa mga taong iba yung bunga sa kanila. Kung wala namang bunga sa kanya, hindi naman maganda ang bunga ng kanyang pananampalataya, ba't ka makikinig? Amen? Dahil kung nakikinig ka niya, ganun din yung kalalabasan mo. Hello? Yun po yung kalalabasan mo, doon ka nakikinig. Kung yun ang pakikinggan mo, kapatid, kung ano siya, yun ikaw magiging bunga. Kung ano naging bunga niya, doon sa mga prinsipyo na yun, ganun din yung maging prinsipyo mo. Ganun din yung kalalabasan mo sa buhay. Bakit? Kasi na-adapt mo yung turo, na-adapt mo yung spirit na meron siya. Yung spirit na itinuturo sa yung itinuturo sa atin na isang tabi mo dahil
inadapt mo yung mga bagay na parang applicable ito sa nararamdaman mo. Ganun po kasi tayo eh. Yun ang problema sa tao. Ina-adapt natin yung applicable lamang doon sa atin. Pero yung tunay na itinuturo sa atin ng Panginoon, isinasangtabi natin. And so we fail. You will be fruitful kung talagang itinatanim mo yung sarili mo sa church na ito. You have to decide. And also, you will have always strength to go forward. Patuloy kang bibigyan ng kalakasan ng Panginoon. In Psalm 92 verse 12, the righteous shall flourish like a palm tree. Pag tayo patuloy tayong magsasagana. In Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Alam na alam po natin yan. Patuloy po tayong mamamayagpag sa kabila ng problema. If you will be planted in the church, you will have the strength to go forward. Because you know nasa kabila ng mga bagay na nararanasan mo, alam mo yung pinatutunguhan mo. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung layunin mo. And also, number 4, last, honoring must be done in the house of the Lord. Kailangan po nating i-honor yung salita ng Panginoon. If you are planted in this church, you have to honor the Word of God. And we have to do it. Kung kinikilala natin na yung salita ng Panginoon is a final authority ng buhay natin bilang isang mananampalataya, papahalagahan natin every preaching, every heart link that we have, pahahalagahan natin ito. Hindi natin isasangtabi. Amen? Hindi natin ipapagpabukas o i-delay o next week na lang. Ganon, o next month na lang. Hindi pwede. Kailangan kuhain natin. Talagang we have to honor the Word of God na inihahanda sa atin. Hindi tayo pwedeng tayo. Baba, CR, hindi ganun. If we honor the Word of God, teaching in this place, kailangan, ito na po yung gagawin natin. No? Para maunawaan natin. Honoring means binibigyan mo ng magandang pagpapahalaga ito sa buhay mo. At kapag pinapahalagahan mo ito sa iyo, hindi mo imimiss yung salita ng Panginoon. Hindi ka tatayo, bababa. Bago magsimula ang service, you have to, nag-CR ka na kapatid. Amen? Amen po ba? Mag-CR ka na. Bago ka pa umakyat, mag-CR ka na. Meron na 2 tayong CR dyan. Hindi na tayo pipila, may CR tayong 2. No? Mag-CR ka na. Kasi yun yung pagpapahalaga natin eh. Dahil alam natin mahalaga ito. Hindi, papaano maganda yung itinuturo? Ito na yung para sa'yo, nasa baba ka. Paano ma-absorb? Paano mo ito mayayakap? Paano mo ito i-apply sa buhay mo kung na-miss mo yung salita ng Panginoon para sa iyo? Amen? Hindi mo pwedeng ma-miss. You have to honor the Word of God. Amen? Hindi ka pwedeng mag-cellphone. When you are in this place, you have to focus on the Word of God. Hindi ka pwedeng nagsi-cellphone na iba-ibang ginagawa mo. We have to honor the Word of God. Amen? Alam niyo, kapag ginagawa na yun, nababastos ang Diyos, hindi lang nababastos yung man of God na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bagkus yung Diyos nalulungkot sa ginagawa mo. Amen po ba? That's who we are. Bilang isang mananampalataya, seryoso tayo sa salita ng Panginoon. Hindi natin ito ginagawang biro-biro lang. At hindi lamang natin isinasangtabi o nine-neglect yung salita ng Panginoon. Because of our emotion. Kaya nga ang turo, overcoming yourself. You have to overcome. You have to overcome. Kailangan mong i-overcome. Kailangan mong yakapin yung itinuturo sa iyo para pag susunod na bahagi ng buhay mo, magiging matagumpay ka na. Hindi tinuturo yung basta-basta lang. Bagkus ito'y para sa bawat isa sa atin upang tayo pare-parehas nalalago bilang isang Kristiyano. Amen? Sabi niya nga in Psalm 119,
105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito yung magigsisilbing nating ilaw doon sa madidilim na bahagi na buhay natin. May madilim na bahagi ng buhay mo, yung salita ng Diyos ang magbibigay liwanag para sa iyo. That is the final authority na meron sa iyo, kapatid, bilang isang Kristiyano. Kaya kailangan binibigyan mo ng pahalaga at mataas na pagkilala na ito pala. Ito yung aking magiging pamantayan na ng buhay ko ngayon bilang isang Kristiyano. Na ito na yung aking pahalagahan sa buhay ko. Hindi na yung dati kong prinsipyo. May tinuturing bagong prinsipyo ang Diyos sa atin. Amen? Na ito na yung lalakaran po natin ngayon, mula ngayon. We have to honor the Word of God. And also, last, honoring the man of God. Kung hindi natin kinikilala ang lingkod ng Diyos, bilang ako, na naging pastor sa lugar na ito, ay hindi natin makukuha na akapin din yung salita ng Panginoon. Siya lamang naman yan, si ano lang naman yan. No. Kailangan mong kilalanin na siya yung binigay ng Diyos sa iyo para ikaw agpapastulan. Bakit? Sabi niya ganoon in Psalm and Hebrews chapter 13 verse 17, sabi niya, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls. No? Sila ay inilagay ng Diyos para tingnan ang iyong kalalagayang espiritual, kung ano bang nangyayari sa iyo. Para sila ay magsilbing mouthpiece ng Panginoon, tagapagsalita, mensahero ng Diyos na magbibigay sa iyo ng instruction, magbibigay sa iyo ng rebuke, magbibigay sa iyo ng correction. If you are, kapag ikaw ay merong kang something doon sa honoring, i-resolve mo na ngayon pa lamang, kapatid. Dinideliver tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na yon. Pero kung ikaw mismo, hindi mo mapagtagumpayan yung sarili mo, ay mahihirapan ka na kilalanin yung taga-mensahero ng Diyos na yung salita niya, ito ay salita ng Diyos para sa iyo. Amen? Dahil siya mismo ay may tinalaga siyang mensahero para sa iyo, para mabigyan ka ng maganda, ng ikatatag, ikatitibay ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kasi, bakit? As those who will have to give an account. Accountability. Accountable po kami bilang isang pastor, bilang isang leader. Accountable po kami sa inyo kung ano ang nangyayari sa inyo. Ipagsusulit namin sa Diyos po yun. Kaya ganun na lamang yung concern ng isang pastor doon sa kanyang mga tupa. Kung ano nangyayari, kahit kung minsan napakahirap ibahagi dahil baka masaktan. Pero kailangan mong sabihin, kailangan mong laksan ng loob mo, kailangan mong tatagan mo yung loob mo na ibahagi ito dahil ito yung sinasabi ng Diyos. Hindi lamang basta ibinahagi sa atin, bagkus may purpose ito sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, gusto niya na magpatuloy tayo sa pagtatag natin sa ating pananampalataya at hindi masway. Because we are accountable to God kung uuwi na kami doon sa langit. Haharap kami sa Panginoon. Hindi lamang kayo haharap. Doble ang aming pong magiging accountability. Hindi lamang yung buhay namin, kundi ang bawat isa na aming pong pinagpapastulan. Accountable kami sa Panginoon. Kung ano ang kalalabasan ninyo, yun po yung aming ipagsusulit sa Diyos. Kaya ganun na lamang yung concern ng isang pastor doon sa kanyang tupa. And we need to understand this. May sinabi ni pastor, gagawin mo ganun. Kasi hindi naman sa iyo papagawa yun kung walang layunin. Hindi naman pahirap yung ministry. Amen po ba?
Hindi pa hirap po ito. Dapat ito'y maging kagalakan sa bawat isa sa atin. Dahil ginagamit natin yung kakayanan natin para mabigyan ng kalwalhatian ang Diyos. Amen? Let them do this with joy. Amen po ba? Hayaan yung gawin ko po yung aking parte bilang pastor ninyo. Amen? Pastor po ako. Nangangasiwa, nagtitingin po sa inyong spiritual na kalalagayan. At hindi lamang spiritual, gusto ko kayong maging matagumpay. Sumagana kayo, gumanda yung buhay nyo. Wala akong ibang ninais na ikababagsak ninyo. Ang gusto ko lamang ay gumanda ang buhay nyo sa lahat ng areas. Kaya hayaan nyo pong gawin ko yung mga bagay bilang pastor ninyo. Amen po? Sabi niya, for that would be of no advantage to you. Yeah, let us do these things. We have to plant ourselves so that we have, na tayo'y mag-flourish tayo, magbunga tayo, gumanda yung buhay po natin. That is my prayer to you. I always pray for you, kapatid. I love you with the love of the Lord dahil kayo'y binigay ng Diyos sa akin na pagpapastoran ko. Hindi man po ako ganun kagaling sa mga tinitingnan yung mga pastor. Pero I give my best, I give my life, my whole life because this is my calling. This is my calling. Bilang pastor, kahit hindi naman ako nabibigyan, gusto ko lamang na maging maayos kayo. Kapag nandoon, kahit walang pamerienda yan, kahit walang pagkain yan, hindi po ako after sa pagkain, hindi po ako after doon sa pera, hindi po ako after doon, but I am after sa iyong buhay spiritual. Ano man ang kalalagayan mo, ano man yung mararatnan ko roon, tutulungan kita, ipapanalangin kita, upang sa ganun ikay gumanda, bumuti ang iyong kalalagayan. Every Monday, I come to this place, I pray for you always, na bumuti, wala akong ibang pinanalangin sa bawat isa sa atin. Iniisa-isa ko kayong ipinapanalangin dahil kayo'y ibinigay ng Diyos sa akin para pagpastoran. Hindi ko basta ginagawa yung aking para lamang sa ano. No. Nagsimula po ako wala po akong tinatanggap rito na pera. Wala po akong tinatanggap. Hello? Bagkus ako po yung tumutulong sa church para magpatuloy. I am not after your money. Yung tagtatites, magtatites na naman, para lang kay pastor. No. Noon pa man, hanggang ngayon, hindi po ako after doon. Hindi po ako after. But I give my best para ikaw ay encourage, para ikaw ay sumagana. Kasi yun yung prinsipyo na sinasabi at tinuturo ng Diyos sa atin. Amen po. And in conclusion, Psalm chapter 1 verse 3, that person is like a tree planted by the streams of water. Sana ang bawat isa maging ganito. Na sabi niya, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Gusto ng Panginoon, ikaw ay mag-prosper, pasaganahin ng Diyos, as you plant yourself in the church. Amin po ba? Tayo po'y tumayo. Hallelujah.